Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Magtatago ako sa pangalang Nelson. Lalaki, may asawa, ngunit lalaki rin ang asawa ko. Sa karanasan ko, masasabi kong maaari ka pala talagang makahanap ng forever. Ang totoo niyan, kailangan lang tanggapin ang kung anumang mayroon ang kapartner natin. Basta baga hindi tayo masasaktang pisikal o emosyonal. Ang kahinaan, negative at positive demeanor nila, kung mahal natin dapat tanggapin natin ito. After all kasi Tito Makoy, wala naman talagang taong perpekto. Ganito ko po isasalaysay kung bakit at paano ako nagkaroon ng forever. Ngunit Tito Makoy, in fairness, ang partner ko, gwapo, kahit may mga negatibong bagay akong nakikita sa kanya, subalit masaya ang aming pagsasama. Pagkatapos ko ng college sa Manila, kailangan ko nang pumirmi sa probinsya para asikasuhin ang maliit na negosyong naiwan sa akin ng mga magulang namin. Uli lang lubos na ako, Tito Makoy. Ang tatay namin pumanaw noong high school pa lang ako. At ang nanay ko naman pumanaw ilang buwan bago ako magtapos ng college. Panganay ako sa dalawang magkapatid, babae ang sumunod sa akin. Ang kapatid kong babae, nag-asawa ito bago pumanaw ang nanay namin. Maayos naman ang kailang buhay ng kanyang asawa at mga anak. Ako ang hahawak ng naiwang negosyo ng mga magulang namin kasi ayaw ng kapatid kong babae. Abala na rin kasi siya sa pag-aasikaso ng kanyang pamilya at meron silang negosyo ng kanyang asawa. Isang araw pumunta ako sa pagupitan ng uncle ko para magpagupit. Ang barbershop ng uncle ko, click ito dito sa amin. Palaging maraming nakapilang customer. 8 ang kanyang mga barbero. Sa barbershop ng uncle ko, hindi pwedeng paandarin ang pagiging pamangkin ng may-ari. Kaya pumila rin ako, Tito Makoy. Hindi naman nakakainip kasi nakikipagkwentuhan ako sa mga barbero at maging sa uncle ko. Sa barberya ng uncle ko, Tito Makoy, walang hinahawak ang regular na customer ang bawat barbero. Nakapila rin sila, kung sino ang matapatan ng customer, yun ang maggugupit. Tama lang naman ito kasi patas sa lahat. Kung papairalin kasi ang kanya-kanyang customer na hawak, kawawa naman yung mga baguhan sa barberya. Ako, Tito Makoy, natapat ako sa bagong pasok na barbero. Alam niyo po, parang duda ako sa paggugupit nito kasi bago siya sa barbershop. Tapos Tito Makoy, parang tampunan siya ng panunukso ng kanyang mga kasamahan. Sa unang tingin ko pa lang kasi parang wala itong sariling isip. Ano ba namang barbero ito ni Uncle? Tila yata mongers ito. Yan, Tito Makoy, ang aking impresyon kasi naman kinakailangan pa siyang sabihan ng kanyang mga kasamahan. Paupuin mo na. O, lagyan mo na ng balabal. Ganito, Tito Makoy, ang mga naririnig ko na sinasabi ng kanyang mga kasamahan. Kaya tuloy-tuloy ang aking pagtatanong na kung ano ba namang barbero itong kinuha ng uncle ko. Sa tingin ko, Tito Makoy, magrereklamo ako nito kay uncle pagkatapos ng paggupit niya sa akin. Iyon na iyon talaga ang mga pumapasok sa isip ko. Ang barbero, Tito Makoy, Siegfried ang pangalang nakalagay sa kanyang name badge. Subalit, Tito Makoy, sa kabila ng aking mga pagdududa, noong mag-umpisa na siyang maggupit sa akin, maayos naman ito, Tito Makoy. Nakuha niya ang tamang gupit na bagay sa mukha ko. Alam niyo po, noong oras na iyon, gusto ko ring diretsong magpamasahe pagkatapos na magpagupit. Kaso nga, nagdadalawang isip ako, Tito Makoy, kasi baka naman mabalian ako nito ng mga buto. Kasi nga talagang mukhang mahina ang utak nitong barbero, hindi gaanong gumagana. Malamang kung nag-aral man ito ng pagmamasahe, hindi niya gaanong na-absorb ng kanyang utak ang dapat at hindi dapat gawin. Kaya nga lang talagang gustong gusto kong magpamasahe noong oras na iyon. Kaya sa kabila ng takot, napilitan pa rin akong magpamasahe. Ngunit Tito Makoy, noong umpisahan niya na ang pagmamasahe sa akin, sa bawat stroke ng kanyang kamay sa braso ko, parang merong sensasyon akong nararamdaman. Kakaiba ang dating sa akin ng bawat hagod ng kanyang kamay. Gustong gusto ko ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasahe,
At sa kakaibang dulot sa akin ng bawat dampi ng kanyang kamay, nag-i-enjoy ako. May kakaibang saya sa aking kalamnan. Alam niyo po, ipinipikit ko pa ang aking mga mata. Merong imahinasyong gumagana sa aking utak, Tito Makoy. Yung pakiwari ko bagay, nasa higaan, kaming dalawa. Natuwa ko sa kanyang trabaho kaya binigyan ko siya ng tip pagkatapos ng pagmamasahe at yung paggupit niya sa akin. Malaki-laki ang tip na ibinigay ko sa kanya. Triple ito sa karaniwang tip na ibinibigay ko sa mga barbero. Mula noon, Tito Makoy, kinausap ko na ang uncle ko na si Siegfried na ang permanenteng maggugupit sa akin. Kahit na bawal ito sa patakaran ng barberya, ang ginagawa ko na lang, Tito Makoy, tumatiming akong si Siegfried ang matatapat sa akin. Total kasi malapit lang naman ang tindahan namin, kaya natatansya ko ang oras. Sa hindi inaasahang malungkot na pangyayari, biglang namatay ang uncle ko sa stroke. Wala nang hahawak sa barberya. Ang mga anak kasi ng uncle ko lahat nasa US, doon na naninirahan ang mga ito. Nang magsiuwi ng mga ito, kinausap nila akong baka raw interesado akong mamahala sa barberya. Kunin ko na lang ito, bilhin ko na lang sa kanila. Ngunit Tito Makoy, hindi nakakayanin ng oras ko kaya tinanggihan ko ito. Dahil doon, kinakailangang magsarado ang barbershop. Wala nang ibang opsyon. Bagamat bukas pa ito ng ilang linggo matapos pumanaw ang uncle ko, ngunit ang mga barbero ay pa isa-isa nang umaalis, lumilipat na sa ibang barbershops. Noong 3 na lang silang natitira sa shops, nagpagupit pa rin ako kay Siegfried, siyempre, Tito Makoy. Siya na ang aking paboritong barbero. Dito ko nalaman na ang dalawa niyang kasamahan pala ay papaalis na rin, may malilipatan ng bagong shop. Ngunit si Siegfried hanggang ngayon wala pa rin. Kasi naman yung mga berong itinatapon sa kanya ng kanyang mga kasamahan, nakarating ito sa ibang barbershops. Ayaw tanggapin si Siegfried. Naawa ako sa kanya, Tito Makoy. Alam ko kasing ito lang naman ang kabuhayan niya. Tumutulong siya sa kanyang mga magulang, nagpapaaral sa kanyang mga kapatid. May kahinaan nga talaga ang kanyang utak kung titingnan ko, subalit sa ibang banda naman, baka hindi lang talaga ito ganapero, kaya nagmumukha siyang mahina ang utak. Kasi nga, Tito Makoy, maayos naman siyang magtrabaho, maayos maggupit at maging sa pagmamasahe, maayos rin. At noong dumating nga ang araw na sarado na ang barberya, dahil sa awa ko kay Siegfried, kinuha ko na lang siyang permanenteng maggupit sa akin. Pinapapunta ko siya sa bahay. Sa pagkakataong ito, Tito Makoy, nakita ko sa kanya ang pagbagsak ng kanyang itsura. Dala nga ng walang permanenteng mapagkakakitaan, bagamat maaaninag mo pa rin sa kanya ang likas na magandang lalaki itong si Siegfried kung bibihisan mo lang. Ngunit sa katayuan niya ngayon, halata mo na ang itsura ay problemado talaga tungkol sa kanyang kabuhayan. Pumunta muli sa bahay itong si Siegfried para gupitan ako. Araw ng linggo noon, sarado ang tindahan. Gusto kong mag-relax. Kaya pagkatapos ng gupit, nagpamasahe rin ako. Mag-isa ako sa bahay namin noon kasi yung kasambahay ko, day off niya. Umuwi ito sa kanyang pamilya. Alam mo, Tito Makoy, linggo-linggo kasing pinapauwi ko ito para makasama naman ang kanyang pamilya, ang mga anak at mga apo. Matanda na rin kasi ito, Tito Makoy, malapit na ngang magpaalam sa amin. Kasambahay namin siya mula pa noong batang-bata pa kami. Ngayon, dahil sa kakaibang pakiramdam na dulot sa akin ng hagod ng pagmamasahe ni Siegfried, talaga, Tito Makoy, ipagtatapat ko nang nabubuhayan ako ng dugo. Habang nakapikit ang mga mata ko, pakiramdam ko tuloy, Tito Makoy, yakap-yakap ako ni Siegfried at naglalabing-labing. Alam mo, Tito Makoy, nakakahiya kasi kitang-kita hindi ko maitago kay Siegfried na nabuhayan ako. Subalit ayon kay Siegfried, okay lang po yan. Ibig sabihin po niyan, maayos ang pakakagawa ko, maayos ang aking trabaho. Ito ang kanyang sagot sa akin, Tito Makoy, nang magsuri ako sa kanya at
Tumatawa ako kasi nga hindi ko na itagong nabuhayan ako. Ngunit Tito Makoy, alam niyo po, nakita ko rin si Siegfried na pareho kami. Pareho kaming dalawa nagpa-flag ceremony. Kaya naman tinukso ko rin siya, Tito Makoy, at nagtatawanan kami. Ngunit Tito Makoy, dahil nga sa aking kakaibang nararamdaman, hindi ako nakapagpigil. Humingi ako sa kanya ng happy ending. Ibinigay rin sa akin ni Siegfried ang happy ending. May masayang pagtatapos na naganap sa aming dalawa noong araw na iyon. Alam niyo po, ang saya-saya ko talaga. Hindi ko inaakalang madadala at mauuwi kami sa ganoong happy ending. Kaya lang Tito Makoy, makalipas ang ilang sandali, nakonsensya ako. Kasi pakiramdam ko parang pagsasamantala kay Siegfried ang nagawa ko. Kaya noong pareho na kami nakaayos, inaya ko siyang magmerenda kami. Kinuha ko ang cake at juice na nasa loob ng ref. Siegfried, sorry nga pala kanina. Alam mo, hindi ko dapat ginawa yun sa'yo, kaya pasensya ka na kung sa tingin mo napagsamantalahan kita. Nahihiya talaga ako sa'yo. Ito nga pala ang bayad ko, kunin mo na lahat yan. Para sa'yo yan. Inabot ko sa kanya, Tito Makoy, ang 1,500 na bayad. Bayad ito sa kanyang magandang serbisyo. Siya nga pala, Siegfried, sa susunod na linggo magpapamasahe muli ako sa'yo. Kung okay lang sa'yo. Ngunit kung sa tingin mo na pagsamantalahan kita, nababoy kita, ayaw mo noon, huwag ka nang bumalik dito. Maiintindihan ko yon. Kaya pasensya na talaga kasi hindi talaga ako nakapagpigil kanina. Ito Tito Makoy ang punong-puno at ganap na paghingi ko sa kanya ng paumanhin. Hindi umimik itong si Siegfried hanggang sa umalis ito. Pag-alis niya Tito Makoy, ewan ko ba kung bakit bigla akong dinapuan ng lungkot. Nalulungkot ako kasi baka nga hindi na bumalik sa akin itong si Siegfried. Gusto ko siya Tito Makoy. May pagtingin ako kay Siegfried. Kung sakaling tuluyan na siyang hindi magpakita sa akin, maiintindihan ko at matatanggap ko. Kaso nga Tito Makoy, mahirap talaga sa aking pakiramdam. Ito ang kalungkutang gumagana sa aking isipan. Dumating nga ang sumunod na linggo, maagang maaga matapos umalis ang kasambahay namin para umuwi sa kanila. Muli akong bumalik sa higaan para matulog. Alam niyo po, paghiga ko sa aking higaan, si Siegfried kaagad ang sumagi sa aking isipan. Iniisip ko na hindi iyon babalik kasi baka hindi niya nagustuhan ang nagawa ko noong isang linggo. Bagamat hindi siya nagalit, ngunit hindi ako sigurado Tito Makoy kung ano ang kanyang pakiramdam at kung ano ang kanyang nasa isip at desisyon. Kasi itong si Siegfried, siya ang tipo ng tao na kahit siguro galit na, hindi pa rin umiimik. Tanggap ko Tito Makoy kung sakaling hindi na siya babalik, bagamat sinasabi ko ngang mahirap. Pinikit ko ang aking mga mata para matulog, magpahinga buong maghapon. Ngunit biglang may nag-doorbell sa gate namin. Paglabas ko para buksan ito, Tito Makoy, natuwa ako kasi si Siegfried. Bumalik siya. Alam niyo po, lantad na lantad, kitang-kita ang lahat ng ngipin ko sa sobrang tuwa na aking nararamdaman. Kasi bumalik itong si Siegfried. Pagpasok namin sa bahay, Siegfried, alam mo, ang buong akala ko hindi ka babalik. Ngunit salamat at bumalik ka kasi kinakailangan ko talagang magpamasahe. Masakit ang katawan ko. Ito Tito Makoy ang wika ko kay Siegfried na nakangiti lang sa akin. Naligo muna ako bago magpamasahe at pagkatapos kong maligo, tumuloy na ako sa aking silid para sa pagmamasahe. Ngunit Tito Makoy, nagulat ako nang sabihin sa akin ni Siegfried na mas maigi raw na alisin ko na lang ang aking short na suot-suot para mas maganda ang pagmamasahe. Buong katawan ko mamasahe niya. Alam niyo po, nasurpresa ako sa kanyang sinabi. At higit pa doon Tito Makoy, nasurpresa ako kasi sa halip na umpisahan niya ang pagmamasahe sa akin, inumpisahan niya Tito Makoy na maglabing-labing, kaya naglabing-labing muna kami bago ang pagmamasahe.
Kaya Tito Makoy, alam niyo po noong linggong iyon, happy Sunday morning, meron ako. Umagang umaga, napakaganda ng linggong umaga sa akin. Nung matapos kami sa aming paglalabing-labing, saka ako minasahe ni Siegfried. Ngunit meron pa ring happy ending. Muli Tito Makoy. Tito Makoy, siguro sasang-ayon ka sa akin na masarap pagkatapos ng pagmamasahe ay matutulog ka. Mahimbing na mahimbing ang pagtulog kapag bago kang masahe. Kaya naman kahit natapos na ang pagmamasahe, nakahiga pa rin ako at dinadalaw ako ng antok. Si Siegfried naman Tito Makoy, nakahiga rin, hindi ito bumabangon. Ang totoo niyan, hinihintay ko siyang bumangon, mag-ayos at magpaalam. Ngunit hindi ito kumikilos kaya tinanong ko siya noong matagal na kaming nakahiga. Siegfried, hindi ka pa ba uuwi? Yan Tito Makoy ang tanong ko sa kanya. Hindi pa. Bakit? Gusto mo na bang umalis ako? Ayaw mo bang samahan kita rito sa bahay mo buong maghapon? Yan Tito Makoy ang tanong niya sa akin. Siyempre Tito Makoy, gusto ko siyang manatili sa bahay buong maghapon. Kaya sinabi kong gusto kong manatili siya sa bahay. At yun nga, ano pa ba ang aasahan natin? Solo namin ang lugar, solong-solo namin ang kabahayan. Bilang pagtulong ko kay Siegfried, linggo-linggo talaga siyang pinapapunta ko sa bahay para magmasahe sa akin. At Tito Makoy, naroon na rin ang honeymoon namin. Dahil nga alam ko rin kailangan niya ang permanenteng hanap buhay, kinalaunan Tito Makoy, tuluyan ko na siyang kinuha para magtrabaho sa tindahan. Lumipas naman ang ilang linggo, nalungkot ako kasi tuluyan na ngang nagpaalam sa akin ang aming kasambahay. Alam mo Tito Makoy, matanda na rin kasi, malalaki na at may pamilya na lahat ang kanyang mga anak. Kaya kinakailangan lang na tumigil na rin siya sa pagtatrabaho. Pakalipas ng napakahabang panahon na paninilbihan niya sa amin mula pa noong bata pa kami. Sa pag-alis Tito Makoy ng aming kasambahay, si Siegfried ang pinag-aasikaso ko sa bahay, ngunit tumutulong pa rin ito sa tindahan. Ito na Tito Makoy, ang umpisa ng tuluyang pagsasama namin ni Siegfried. Alam niyo po, dumating ang mga araw lalo kong nakita kay Siegfried na medyo nga may kahinaan talaga ang pick up ng kanyang utak. Minsan naiinis ako kasi simpleng instruction hindi niya kaagad makuha-kuha. Ngunit ang lahat na ito ay napapawi naman kasi nakikita ko kay Siegfried ang katapatan at kabaitan sa akin. Hindi siya nagsasamantala sa akin. Sa relasyon namin, hindi siya namimira, hindi siya yung tipong gold digger. Talagang nagsasama kami bilang magpartner. Saka Tito Makoy, kahit papaano nagsusumikap siyang makatulong sa abot ng kanyang makakaya. Liban pa sa kanyang pag-aasikaso sa akin. At ang pinakamatamis Tito Makoy, tuwing gabi sa aming pagtulog, ginagawa niya lahat para mapasaya ako. Asawang-asawa ang trato niya sa akin. Kaya naman lalo ko siyang minahal at mahal na mahal ko talaga itong si Siegfried. Sa kabila ng kanyang kahinaan sa ibang bagay. Hindi ako nagsisising tinanggap ko siya sa buhay ko. At hindi ko rin pinagsisisihan ang pagtulong ko sa kanyang suportahan niya ang kanyang mga magulang at kapatid. Minsan nga Tito Makoy, tinatanong ko rin siya kung gusto niya ba ang sitwasyon namin, ang relasyon namin. At sa halip na sagutin niya ako ng oo, hindi, ang sinasabi niya sa akin, baka raw ako ang may ayaw sa relasyon namin. Kaya Tito Makoy, sa kanyang mga sagot na yan, masaya talaga ako. Alam niyo po, sa haba ng matamis at masaya naming pagsasama, hindi ko namamalayan, magsasampung taon na pala kami ni Siegfried. Kung nagkakataon nga na hindi maganda ang pakiramdam ko, mayroon akong sakit, itong si Siegfried talaga, siya ang hindi mapakali. Alalang-alala talaga siya sa akin Tito Makoy kung meron akong
karamdaman. Ang kanyang mga ipinapakita sa akin, lalo lang itong nagdudulot sa akin ng malaking pasasalamat kasi natagpuan ko ang isang taong mahal ko at sigurado ako kasi ramdam na ramdam ko na mahal niya rin ako. Kung kami talaga ang magiging magkasama hanggang sa pagtanda namin, isang swerte ito sa akin, Tito Makoy. Ngayon ko, Tito Makoy, napagtanto na kung hahanap ka pala ng forever, kailangan lang talaga ang pag-unawa at pagtanggap sa kung anumang meron ang kapartner natin. Suporta sa kahinaan ng bawat isa. Hindi pwede ang dapat ganito, dapat ganyan, dapat magandang lalaki, dapat matalino, dapat matalas ang utak. Hindi pala ganyan, Tito Makoy. Kinakailangan talaga ang pagtanggap lang. Kung sino man ang itinitibok ng puso mo, tapos umuunawa sa iyo, tumatanggap sa kung sino at ano ka, dapat tanggapin mo ito ng buong puso. May tuwa at may pagpapasalamat. Kaligayahan yan, Tito Makoy, pag ginawa mo yan. Kagaya ng aking nararamdaman ngayon sa aming pagsasama ni Siegfried. Tanggap ko si Siegfried sa kahit anong merong kahinaan siya. Kasi nga, mahal na mahal ko siya at mahal na mahal niya rin ako. Alam mo, Tito Makoy, kahit na hindi kami kasal kasi wala pa namang kasal ng parehong kasarian dito sa atin, ngunit ipinapalagay namin sa aming mga sarili na mag-asawa kaming dalawa ni Siegfried. Sa kabuuan, Tito Makoy, heto kami ngayon, maligaya sa aming pagsasama ni Siegfried. Labas man sa karaniwang anyo ng lipunan ng aming relasyon, ngunit hindi ito problema. Ang mahalaga sa amin ay masaya kami, wala kaming pakialam sa sinasabi ng iba at kung ano man ang sasabihin nila, wala akong pakialam. Pareho kami ni Siegfried, walang pakialam sa kanila. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana po magustuhan mo, mapili at magustuhan rin ng iyong mga taga-subaybay. Ang iyong tagapakinig, Nelson. Maraming salamat, Nelson, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Natutuwa ako kasi maganda ang takbo ng love life mo. At alam mo, tama ka dyan sa sinasabi mong para makahanap ka ng forever, minsan kinakailangan nating alisin ang ating, alam mo na tayo, meron tayong mga sineset na standard. Kaya lang, kinakailangang alisin mo ang iba dyan kung gusto mo talagang humanap ng forever. Kasi kung lahat na nakasaad sa standard mo, ibibigay sa'yo, perfectong tao ang kailangan mo dyan, hindi ka partner. Mahirap na makatagpo ng ganyang perfectong ka sama sa buhay. Kaya kinakailangan lang na kung mahal mo siya, mahal ka rin niya, nagkakaintindihan kayo, nagmamahalan kayo, kinakailangan mo lang talagang tanggapin ang lahat na bagay na meron ang isang tao. Yung negative at mga positive demeanors niya, kinakailangan tanggapin mo yan ng buong buo at magkakaroon kayo ng magandang pagsasama. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, alam nyo po re-upload ito, ngunit nasabi ko na sa inyo noon pa na magre-re-upload ako ng mga old stories na uploaded natin kasi kinakailangan kong alisin yung mga portions na ayon sa YouTube, bawal. Kaya ito, re-upload ito, ngunit meron tayong shoutout at ang shoutout ay updated din. Ang isa shoutout ko dito yung mga nagsulat doon sa kwento natin ng iniwan ng ka-eyeball na papabol. Kaya shoutout sa ating mga kapatid na nagpapa-shoutout. Si Joffer ng South Korea, Joffer 223. Maraming salamat sa iyo, Joffer, sa pakikinig at tuloy-tuloy na suporta. At ang ating kapatid na si Mr. Wilbert Tubina, nagpapa-shoutout, hindi sa kanya kundi gusto niyang i-shoutout si Mr. Ed Oy. Alam niyo po, itong si Mr. Wilbert Tubina at si Mr. Ed Oy ay magkaibigan. Kaya shout out sa iyo, Mr. Ed Oy, sir, shout out. Ang pagbati at pag-shout out ay mula kay Mr. Wilbert Tubina. At sa ating nagpapa-shout out, nagsulat siya ng kanyang pagpapa-shout out doon sa kwento ni Renzo at Dave.
Shout out sa ating kapatid dyan sa Alcala, Pangasinan, si Florentino Jimenez. Tino, maraming salamat at shout out sa inyong lahat dyan sa Pangasinan. Ganoon din ang ating kapatid na nasa Dubai, si Adon Adon Vlogs. Shout out sa iyo, Adon Adon Vlogs. Yan po, kakaunti lang ang nagpapa-shout out sa atin. Ngayon sa ating mga hinahanapan ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team A. Para doon sa mga ngayon pa lang nakapakinig dito sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po, naghahanap yan ng forever. Kaya kung naghahanap rin kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Isulat lang sa comment at ilagay ang kailang pangalan kung sino ang gusto nyong makausap. Naghahanap ng forever si Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito, Neil R, Sam Barreto, Ramon Sarmiento at si Chor Baril. Yan po ang mga nabanggit kong pangalan. Sa muli, naghahanap yan ng forever. At para doon sa mga nais na magpa-shoutout, sa muli po ang aking sinasabi, ipakisulat ang inyong pagnanais na magpa-shoutout sa pinakahuling upload. Huwag doon sa lumang-luma na kasi napakalaki na ng posibilidad na hindi ko yan mabasa. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po sa inyong tuloy-tuloy na pakikinig. Sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.